I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. Standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Yan, magandang umaga po. At naniniwala ko na meron tayong good night rest kagabi. And ngayon ay salamat sa Panginoon, tayo po ay ginising muli ng Diyos. At sisimulan natin na ating araw na merong salita ng Diyos. Yan, merong word of God. Kaya meron tayong devotion. Kaya magandang umaga po sa inyo pong lahat. Yan, mga naka-live sa ating Facebook, good morning po sa inyo. Ayan, at bago po kami magsimula, gusto po muna namin kayong batiin isa-isa. Ayan, tignan natin kung may nakikinig na high schooler. Ayan, sa umagang ito. Ayan. Sige. Yan po si Sir Salvador Bore, good morning po. Kay Ma'am Emilia, good morning po. Kay John Emmanuel, good morning po. Ayan. Good morning. Kay Ma'am Heidi Sanet. Good morning, ma'am. Zia Francine, good morning po. Nakikinig. Si John Emmanuel at si Zia pala ang high schooler. Tama, Sir Mark? High schooler na si John Emmanuel. Ayan, Ma'am Nora. Tama ba, Sir Mark? Yan nakikita namin. Ayan, good morning po. Ma'am Vicky, good morning po. Ma'am Cherry, good morning po. Sir Digno, good morning po. Morning, sir. Ma'am Rolyn Sanet, good morning po. Morning po. Kay Ma'am Joyce. Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, si JR. Si JR, ma'am. Isama niyo po si JR. Ma'am Mercy Cacho, good morning po. Ma'am Agapita Amlos, good morning po. Morning, ma'am. Kay Ma'am Gina Manzano, good morning. Morning, Ma'am po. Gina. Sir Jonas, good morning po. Morning, sir. Sir Ariel, good morning, sir. Morning, Sir Ariel. Ma'am Nelda Bore, good morning po. Yan lang ba, Sir Mark? Ayan, so ilan ang viewers natin ngayong umaga, Sir Mark? 13. Ayan, sa ating pong 13 viewers, good morning po sa inyo. And sa umaga pong ito, every devotion nga po natin, ang ating pinag-uusapan, our topic is all about planning. Okay? Making a plan. At ito pong plano natin na ito, ay kung sa ibang bagay nga, napakaganda po na meron tayong plano. And naniniwala tayo na mas maganda na meron rin tayong plano in our Christian life. Meron tayong plano sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Last time, nabanggit na rin po ng mga ibang hosts natin siguro, ang kagandahan ng merong plan or ng planning na ating pong tinatawag is with planning, every work is carried on smoothly without any confusion and misunderstanding. Okay? So, isa po yan sa kagandahan na merong plan. Okay? With planning, every work, lahat ng trabaho mo, gagawin mo, is carried on smoothly. Ibig sabihin, maayos ang flow. Dire-diretso, maganda yung pagkasalansan at maganda yung magagawa mo. And maganda yung ma-accomplish mo. Okay? Ma-accomplish mo and without any confusion. Yan.
Katulad nga, nabanggit rin ng ating pastor sa kanyang preaching, walang confusion. Okay? Without any confusion and misunderstanding. Hindi tayo maguguluhan. Hindi ka malilito. Yan ang kagandaan po with planning na tinatawag natin. Okay? Kaya nga sabi nga ng Bible dito, kaya nga napakaganda na meron tayong plano sa ating Christian life. Okay? Hindi tayo dadalhin sa confusion at misunderstanding. Ay sa hindi pagkaintindihan, sa pagkalito, sa kaguluhan, hindi tayo kailanman dadalhin yan sa ganyan kung meron tayong plano para sa Panginoon. Kasi sabi nga po ng Bible, 1 Corinthians chapter 14 in verse number 33. Okay? 1 Corinthians chapter 14 in verse number 33. Okay, sabi nga po ng Bible dito, for God, sino ang Diyos? Okay, sino po ang Panginoon natin? Sabi ng Bible, for God is not the author of confusion. Okay? God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Okay? So makikita natin, sabi ng Bible, ang Diyos natin, God is not the author of confusion. Again, yung kaguluhan, yung pagkalito, yung hindi pagkaintindi, hindi po yan sa Diyos. Sabi ng Bible. Okay? So hindi po yan nanggagaling sa Panginoon. Hindi po yan nanggagaling sa Diyos. Okay? Kaya nga, alam niyo po, ganun rin naman sa atin. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi ng Biblia, ang Diyos natin ay Diyos ng hindi pagkalito. Hindi siya Diyos ng, He's not the author of confusion. Walang kaguluhan sa Panginoon. Alam niyo po na ganun rin dapat sa atin bilang mga anak ng Diyos. Okay? O, nagsasabi tayo na anak ng Diyos. Again, sabi ng Bible, ang Diyos na tinanggap natin ay Diyos ng hindi kaguluhan. God is not the author of confusion. So therefore, tayong mga tumanggap sa Panginoon ay dapat ganun rin tayo. Okay? Dapat wala ring confusion sa atin bilang isang mga anak ng Diyos. Bilang mga tumanggap sa Panginoon Kristo. Kaya again, pag sinabi nating meron kang plano, meron kang planning, ang kagandahan ng meron kang plano, gumagawa ka ng plano para sa Diyos. Yan. Every work is carried on smoothly. Okay? Maganda yung pagtatrabaho. Okay? Maganda yung magagawa mo. Okay? Every work. Okay? Kaya nga, do we believe na that God is working in us? Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay nagtatrabaho sa atin? May ginagawa at merong ginagawa ang Diyos sa ating buhay? Naniniwala ba tayo na nagtatrabaho ang Diyos sa ating pong buhay? May ginagawa ang Diyos sa ating pong buhay? Sabi nga ng Bible in Romans chapter 18 verse number 28, sabi ng Bible, and we know that all things, okay, tignan niyo po ito and we know that all things work. Okay? All things work. And tandaan po ninyo, lahat ng bagay, sino po ba ang may control? Wala pong iba kundi ang Diyos. Okay? All things work, sabi ng Bible, work together for good. Okay? Work together for good. Again, pag sinabi nating planning, every work will be done smoothly. And alam nyo, sabi ng Bible, all things work together for good. Okay? Ang Diyos, pag ang Diyos po ay nagtatrabaho, and again, sabi ko nga po sa inyo, naniniwala tayo na ang Diyos ay merong ginawa at merong ginagawa sa ating pong buhay. And sabi ng Bible, all of those things na ginagawa ng Diyos is for good. Okay? It is for good. Kaya nga, everything that God is working in our lives is planned and it is for our own good. Okay? Lahat po ng ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay, planado po yan. Okay? Planado po yan. Again, saan po nakasulat ang plano ng Diyos? That's why we have the Bible. Meron po sa atin yung salita ng Diyos. Nandito po ang magandang plano ng Diyos sa ating pong buhay. Everything that God is working in us
yan po ay planado ng Diyos and it is for our own good. Okay? Lahat po yan ay para sa ating ikabubuti. Pero tandaan po ninyo, okay, kasi minsan, ang alam lang natin ay yung sinasabi ng Bible that all things work together for good. And siguro may nakikita kayo, mga verses na ganyan na nakikita ninyo, hanggang dyan lang. All things work together for good. For our good. Kaya nga, pansinin ninyo, minsan pag may problema na, pag may kaguluhan na, nalilito na tayo. Nagrereklamo na tayo sa Diyos. Okay? Bakit? Kasi hindi natin naiintindihan yung sinasabi ng Bible dito that all things work together for good. Ano sinasabi natin? Akala ko ba lahat ay maganda? Akala ko ba lahat ay mabuti? Bakit may problema? Bakit dumarating sa akin ito? Bakit pinagdadaanan ko itong bagay na ito? Di ba? Pero ano sabi ng Bible? Kasi humihinto lang tayo sa all things work together for good. Ano sabi ng Bible? All things work together for good to them that love God. Okay? To them that love God. Kaya nga again, everything that God is working in our lives is planned and it is for our own good if we love God. Okay? Kung mahal natin ang Diyos, sabi ng Bible. Okay? Kaya nga po, lahat ay para sa ating ikabubuti kung mahal mo ang Diyos. But the question is, do we love God? Okay? Do you love God? Mahal nga ba natin ang Diyos? Okay? I-check natin ang ating buhay. Ano ang nangyayari sa ating pong buhay? Di ba? The question, mula sa ating pong buhay, makikita ba dyan sa ating pamumuhay na mahal mo ang Diyos? Bakit? Kasi sabi ng Bible, if we love God, all things will work together for our good. Okay? Yung plano ng Diyos, makikita mo yan at makikita mo yung kagandahan ng ginagawa ng Diyos sa iyong buhay kung mahal mo ang Diyos. Okay? But the question again is, do we love God? Diba? Talaga bang mahal mo ang Diyos? Nakikita ba yung pagmamahal mo sa Diyos? Okay? Tandaan po natin, this is the first and greatest commandment. Sabi ng Bible, Deuteronomy chapter 6 in verse number 5. Yan, Deuteronomy chapter 6 in verse number 5. Yan. Kung meron po kayong Bible, mas maganda na mabuklat ninyo, mas maganda na ma-open ninyo. Ano sabi po ng Bible? Deuteronomy chapter 6 in verse number 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, okay? And with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Okay? So, ito po ay inuutos ng Diyos. To love God. Okay? Deuteronomy chapter 10 in verse number 11. Sabi po ng Bible, and now, Israel, ina-address ng Bible ng Diyos ang Israel. Tandaan po ninyo, Israel is the chosen people of God. Pero tandaan po ninyo, sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. So ito ay applicable na rin sa atin bilang mga anak ng Diyos. Na ano sabi ng Bible, what doth the Lord thy God require of thee? Okay? Again, sabi ng Bible, require. It is required. Kinakailangan. Nararapat nating gawin. Sabi ng Bible, but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul. Okay? So kaya nga, dapat ito po yung makita natin, to love God. Kinakailangan makita natin na dapat mahalaga. Nararapat na mahalin natin ang Diyos para makita natin yung magandang plano ng Diyos sa ating pong buhay, yung magandang ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay. And again, sabi ng Bible, it is for our good. Para sa ikaayos yan ng iyong buhay, para sa ikabubutihan ng iyong buhay. Kaya nga, merong magandang plano ang Diyos sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos para sa ating ikabubuti. If we will learn to love God first.
Okay? Dahil hindi natin yan maintindihan kailanman kung hindi mo mahal ang Diyos. Sabi ko nga po, pag hindi mo mahal ang Diyos, magtatanong ka sa Diyos. Questionin mo ang Diyos. Magrereklamo ka sa Panginoon. Kaya nga, kinakailangan matutunan muna natin na mahalin ang Diyos. Sabi ng Matthew 22, verse number 37 or 36, may nagtanong sa Panginoon Kristo, sabi niya, Master, which is the great commandment in the law? Ano ang sagot ng Diyos? Sagot ng Panginoon Kristo. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. Okay? Kaya nga tinuturuan tayo na mahalin ang Diyos. Bakit? Sabi ng Bible, we need to love God because we need to love Him. Because He first loved us. Okay? God loved us. That's why He has a plan for our life. Okay? Alam niyo po ba na ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos ay yung meron siyang magandang plano sa ating pong buhay. May gustong mangyari ang Diyos sa ating buhay. May magandang plano po ang Diyos sa iyo at sa akin. And again, sabi ng Bible, it is all for our good if we love God. Okay? May magandang plano ang Diyos. May gusto mangyari ang Diyos sa ating pong buhay at sunod-sunod yan. At yan po, again, nakasulat yan sa banal na salita po ng Diyos. So susunod pag-uusapan po natin ano yung mga magandang plano ng Diyos sa ating pong buhay at itong Bible, magpapakita na talagang planado ang Diyos. Merong magandang plano ang Diyos sa ating pong buhay. Okay? So again, the question is, do we love God? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Okay? Pwede natin sabihin na mahal natin ang Diyos. But do we love God with all our heart? Sabi ng Bible, with all. Dapat buo. Buong puso. The heart, again, pag sinabi nating heart, it is the center of our thoughts, of our emotions. Dapat buong puso mo na mamahalin ang Diyos. With all our soul. The soul is our life. Buong buhay mo na mamahalin ang Diyos. Hindi lang may parte ang Diyos sa iyong buhay. No, it must be with all our life. Tandaan natin, anak na tayo ng Diyos. We are living in our Christian life, kaya dapat buong buhay natin ay dapat gumawa tayo ng plano na para sa Panginoon, na dapat mahalin natin ang Diyos. With all our heart, dapat walang kahati ang Diyos. Hindi yung kalahati ay sa sanlibutan at yung kalahati ay para sa Panginoon. Tandaan po ninyo, may plano rin ang sanlibutan sa atin at walang iba kundi sirain ang ating pong buhay. Kaya nga kung yung kalahati ay ibibigay mo sa Diyos, yung kalahati ay nasa sanlibutan, hindi kailanman mangyayari yan. Masisira ang iyong buhay. Kaya nga with all our heart, with all our soul, buong buhay natin, with all our mind, di ba? With all our intellect, our understanding, buong isip mo. Kaya nga ano sabi ng Bible, ano ang meditation natin? Walang iba kundi yung Word of God. Day and night, yan dapat yung nasa isip natin. If we love God. With all our strength, sabi ng Bible. Yung buong lakas mo. With all that we can do. Okay? The strength refers to all that we can do. Lahat ng magagawa natin, yung abilidad mo. Kaya nga dapat buong puso mo, dapat mamahalin mo ang Diyos. With all our heart, with all our soul, mamahalin natin ang Panginoon. With all our mind, and with all our strength. Yung magagawa mo para sa Panginoon. Dapat walang ibang kahati ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Okay? Mark chapter 12. Yan, Mark chapter 12 in verse number 30. Mark chapter 12 in verse number 30 o verse number 29. Sabi ng Bible, and Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart,
and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Okay? Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na mahalin muna ang Panginoon. Okay? Para makita natin yung magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. Ano ba yung magandang plano ng Diyos sa ating Christian life? Sabi ng Luke chapter 10 in verse number 27. Luke chapter 10 in verse number 27. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Okay? Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos na mahalin muna siya. Okay? Because if we love God, we will make a plan for Him. Kung totoong mahal mo ang Diyos, make a plan. Gumawa ka ng plano rin para sa Panginoon. Ang Diyos, mahal tayo. Kaya nga po, siya ay merong maliwanag at magandang plano sa ating buhay. Again, nasaan yung plano ng Diyos? Yung written na plan ng Diyos, nakasulat yan. Kaya nga sa atin po, pinag-uusapan natin is planning. Dapat everything na gagawin mo ay nakasulat yan. At gagawin mo yan para sa Panginoon. Because God Himself has a written plan for us. And that is the Word of God. Merong maliwanag at magandang plano ang Diyos sa ating pong buhay. Magtatrabaho po ang Diyos sa atin na ano po, again, pag sinabi natin planning is ang lahat ng ating magagawa ay every work will be done smoothly without confusion and misunderstanding. Ganun po ang ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay. Merong maliwanag na plano ang Diyos sa iyong buhay, magandang plano ang Diyos sa ating pong buhay, at kailanman hindi tayo dadalhin sa confusion, sa pagkalito, sa misunderstanding, sa kaguluhan. Hindi tayo kailanman dadalhin ng Diyos dyan. Kaya nga, tayo rin. That's why, dapat magkaroon rin po tayo ng plano para sa Panginoon. Okay? Magkaroon rin tayo ng plano para sa Panginoon. Ay, paano po yan mangyari? Dapat makita muna ng Diyos. Yung mahalin muna natin ang Diyos. Love God and make a plan for Him. Make a plan for Him. God will never put us in confusion and misunderstanding. Hindi tayo kailanman dadalhin po ng Diyos sa pagkalito, sa kaguluhan. Kung tayo ay mamahalin natin ang Diyos, at dahil mahal natin ang Diyos, gagawa ka ng plano na gagawin para sa Panginoon. Kaya nga yan yung kagandahan na pinag-uusapan po natin ito. Pinag-uusapan natin na dapat meron kang plano para sa Panginoon. God will never put us in confusion. Again, sabi ng Bible, God is not the author of confusion. But, sabi ng 1 Corinthians, sa verse natin, God is not the author of confusion, but of peace. But of peace. Kaya nga pag meron kang maliwanag na plano, mapayapa ka. Payapa ka. Kasi hindi ka maguguluhan. Hindi ka maguguluhan. But of peace, sabi ng Bible. Kaya nga yun ang kagandahan pag meron kang plano. Ang Diyos, may magandang plano sa ating pong buhay. Kung susundin lang natin anong bibigay sa atin ng Diyos? Peace. Sabi ng Romans chapter 5 verse number 1, Therefore being justified by faith, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon Kristo, napawalang sala tayo, we have peace with God. Okay? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay? Kaya nga sabi rin ng Bible sa fruit of the Spirit, di ba? Ano yung third fruit of the Spirit? Sabi ng Bible, love, joy, peace. Di ba? Kaya ganun rin tayo pag meron tayong plano para sa Panginoon. Pag nakasalansan yung gagawin mo para sa Diyos, hindi ka malilito. Hindi ka maguguluhan. Okay? Hindi ka maguguluhan sa araw mo. Bakit nakasulat? Meron kang plano para sa Panginoon. Katulad ngayon, wala kayong mga pasok ngayon, mga high schoolers. Break ninyo ngayon. Break ninyo.
O kaya nga, ano ang plano mo para sa Panginoon? Araw-araw. Dapat isusulat mo yan. Ano yung plano mo para sa Panginoon? Oo, wala kayong pasok, pero dapat meron ka pa rin gagawin para sa Panginoon. Dapat meron ka pa rin gagawin para sa Panginoon. Kaya nga dapat isusulat mo yan. O ngayon ay Tuesday sa buong maghapon. Ano yung gagawin mo para sa Panginoon? Okay? Ano yung gagawin mo para sa Panginoon? Tandaan ninyo, lahat dapat gagawin natin sa Panginoon. Mga scholars, kung maglilinis kayo sa inyong mga bahay, o tutulong kayo sa inyong mga magulang, tandaan ninyo, dapat hindi nyo lang yan ginagawa para sa inyong magulang or para sa inyong sarili. Gawin nyo yan para sa Panginoon. Kaya nga isusulat mo. O ngayon ay nakikinig tayo ng devotion. After ng devotion, ano yung gagawin ninyo? Ano yung susunod mo na gagawin? Para alam mo yung pagkasunod-sunod. Alam mo yung pagkasunod-sunod. Para hindi ka malilito, hindi ka maguguluhan. Hindi magkakabuhol-buhol yung gagawin mo para sa Panginoon. Pagkatapos nito, ano yung gagawin mo? Diba? Kung kayo na yung nagluluto, magluluto na kayo. Tutulungan niyo inyong mga nanay o inyong mga parents na magluluto para sa inyong family. Pagkatapos nun, syempre kakain kayo. O di ba? Kakain kayo. O after nyo kumain, ano yung susunod mong gagawin? Di ba? After nun, ano uli yung gagawin mo? Dapat isusulat mo yan. Nakasulat. Para alam mo yung pagkasunod-sunod. Tapos pag may time na lalabas ka, ba't hindi mo ilagay dyan na paglalabas ako, ay dapat meron akong mashiran. Lalo na ngayon, walang pasok. Pero pag lalabas kayo, may utos sa magulang ninyo sa inyo, why not grab the opportunity na makapag-share ka? Makapag-share ka, makapag-soul win ka. Di mo alam yun, na-sharean mo na yan. Tapos na-invite mo. Invite mo para bukas, Wednesday service, para sa Sunday. Di mo alam, makarating. Kaya nga, make our everyday planned for God. Dapat po, everyday, every work that we will do must be written, must be planned. At tandaan po natin, yan ay gagawin mo para sa Panginoon. Gagawin natin para sa Panginoon. Again, pag sinabi nating planning, pag meron kang plano para sa Panginoon, every work, okay, will be done smoothly, will be carried on smoothly without any confusion and misunderstanding. Okay? Hindi ka malilito, okay? Walang kaguluhan. Okay? Walang kaguluhan, walang pagkalito kung isusulat mo. Okay? Kung meron kang maliwanag na plano, everyday, para sa Panginoon. Okay? Para sa Panginoon. Tandaan natin, ang pinaka-example natin sa pagkakaroon ng plano is no other than God. Walang iba kundi ang Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, merong magandang plano ang Diyos sa ating buhay. And sabi ng Bible, all things will work for our good. Lahat ng plano ng Diyos sa ating buhay, lahat yan ay para sa ating ikabubuti if we love God. Okay? Kaya nga tinuturuan po tayo na mahalin muna ang Diyos. Okay? Above all things, we have to love God first. Okay? Sa lahat ng anumang bagay, wala na dapat tayong unang-unang mahal kundi ang Diyos. Okay? Mahalin natin ang Diyos with all our heart. Buong puso natin. Ulit, walang kahati dapat ang Diyos. Walang kahati dapat ang Diyos sa ating pong puso. With all our heart, with all our soul. Buong buhay mo. With all your mind. Buong isip mo, kaisipan mo. Dapat walang ibang nasa ating isip kundi ang Diyos. Kundi ang Panginoon. Ano man meditation natin araw-araw, ang sabi ng Bible, kundi yung book of the law, the word of God. Ano man nasa isip natin araw-araw, kundi yung ating ministries o yung ating ginagawa para sa Panginoon. With all our strength. Diba? With all our strength. Lalo na ngayon, mga high schoolers, habang bata pa kayo, habang nasa kalakasan pa tayo, sa ating kabataan, gamitin natin yung
lakas natin para sa Panginoon. Okay? Buong lakas dapat natin na mamahalin ang Diyos. Okay? Dapat wag mong sasayangin yung iyong kalakasan sa sanlibutan ito. 'Di ba? Mga schoolers, sa mga school ninyo, iba sa inyo diyan ay meron kayong activities o mga projects ninyo, ang dami niyong ginagawa sa school. 'Di ba? Kaya nga anong ginagawa ng rason ng karaming high schooler? Bakit hindi makapunta sa bahay sambahan? Hindi na pinapansin yung ministry kasi busy sa school. Busy sa kung ano-anong meron kayo sa inyong school. 'Di ba? Diyan nyo ginagamit yung inyong kalakasan. But the question, ubusin mo yung lakas mo diyan sa school ninyo, sa activities ninyo. Paano naman yung para sa Panginoon? 'Di ba? Ano sabi ng Bible? Dapat yung lakas mo, ang unang-unang gagamit diyan is walang iba kundi ang Panginoon. 'Di ba? Saan mo uubusin yung lakas mo? Dapat walang iba kundi sa Panginoon muna. Kaya nga tinuturuan tayo na buong lakas ay dapat mahalin natin ng Panginoon. And tandaan ninyo, pag mahal po natin ang Diyos, makikita natin that God is working in us for our good. At dahil mahal mo ang Panginoon, dapat gagawa ka rin ng plano para sa Diyos. Dapat gagawa ka rin ng maliwanag na gagawin mo araw-araw para sa Panginoon. Kaya nga napaganda po ng tinuturo dito sa ating simbahan na everyday dapat gagawa ka ng plano mo para sa Panginoon. Gagawa ka ng plano mo para sa Panginoon. Isusulat mo. Dapat nakalagay dyan. Okay? Yung mga gagawin mo para sa Panginoon. Kaya nga, make our everyday plan for God. Okay? Make our everyday plan for God. Okay? Kung gusto po natin na maayos ang takbo ng ating ginagawa araw-araw, make a plan. Make a plan. And gagawin mo yung plano na yan para sa Panginoon. At pag sinulat natin, dapat gagawin natin. Okay? Dapat gagampanan po natin. Okay? Kaya nga, ulit, ang Diyos may plano sa atin. Andito sa salita po ng Diyos. Sa susunod, pag-uusapan po natin yan. Okay? Yung plano ng Diyos sa atin bilang mga anak niya na makikita talaga natin dito sa salita po ng Diyos. Okay? At para maintindihan natin na ang Diyos mismo ay merong maliwanag na plano, kaya nga ganun rin tayo bilang mga anak ng Diyos. Okay? Ganun rin tayo ng mga anak ng Panginoon. Anak na tayo ng Diyos, dapat meron kang maliwanag na gagawin rin para sa Panginoon. Okay? Kasi may ginawa na ang Diyos sa ating pong buhay. Di ba? May ginawa na ang Diyos sa ating buhay. Di ba? Anak na tayo ng Diyos. Niligtas tayo ng Panginoon. Dinagdag niya tayo dito sa church, sa kanyang simbahan. Lahat yan ay planado ng Diyos. Lahat yan ay kasama sa purpose ng Diyos. Purpose ng Diyos, sa plano ng Diyos. Kaya nga tayo rin, ano rin naman yung plano mo para sa Panginoon? Ano yung gagawin mo rin para sa Panginoon? Diba? Tandaan po natin, alalahanin natin yung mga commitments natin sa Diyos. Alalahanin natin yung commitments natin sa Diyos. 2 months na lang, tapos na ang December. Kamusta yung commitment natin? Diba? Nagagampanan po ba natin? Kung hindi natin nagagampanan, so ibig sabihin, maaring wala tayong magandang plano. Okay? Kaya nga, ano yung commitment mo? Alalahanin mo ulit. At everyday, make a plan for that. Nag-commit ka sa Panginoon. Di ba? Na mag-involve ka na sa soul winning. Ano yung plano mo ngayon, araw-araw? Sa iyong soul winning life. Di ba? Nag-commit ka na sa Panginoon na every Sunday, ay dapat Panginoon ay meron akong madadalang first time visitor. Ano yung plano mo everyday for that? Di ba? Di ba nag-commit ka na sa Panginoon para sa iyong ministry? Ano yung plano mo sa iyong ministry? Ngayon meron ka ng ministry, dinagdag ka ng Diyos sa isang ministry. Ano yung plano mo sa iyong ministry na yan? Di ba? Sa iyong discipleship, nag-commit tayo sa Panginoon sa ating discipleship. Ano yung plano mo sa iyong discipleship? Okay. Ano yung plano natin everyday? Tandaan po natin, pag nilagay natin yan sa plano, sinulat mo yan sa iyong plano, maayos. Okay? Everything will work. Okay?
Without confusion and misunderstanding. Hindi ka maguguluhan. Di ba? Hindi ka maguguluhan. Hindi ka kailanman malilito. Okay? If you will make a plan. Okay? Yun ang kagandahan na meron po tayong plano sa araw-araw. Kaya nga, mga high schoolers, napaganda na everyday, make a plan for God. Make a plan for God. Katulad ngayon, anong plano mo sa araw na ito? Bukas, ano yung plano mo? Sa Thursday, ano ulit yung plano mo? Friday, Saturday, hanggang Sunday. Para alam mo yung flow ng gagawin mo. Sunod-sunod. Okay? Sunod-sunod yung gagawin mo. Hindi ka madadala sa ibang mag-aaya sa'yo or tatawag sa'yo kung ano-anong gagawin na yan. Kasi meron kang gagawin. O nakasulat. Meron kang plano. Katulad nito, of course, nandito yung mga high schoolers natin. Marinig nyo, pakinggan natin ano yung mga plano nila. Kasi everyday, meron pong mga plano itong mga to eh. Everyday, meron mga plano ito. Kaya, ngayon sa umaga ito, share nyo muna ano yung natutunan ninyo. Andito pala si Anes eh. Andito pala si Anes. Hindi ko napansin. Yan, Kaya, ngayon po, mapapakinggan natin sila. Yung mga natutunan nila at yung plano nila. So, yun, i-share ninyo ano yung natutunan ninyo sa devotion na ito. I-share ninyo yung plano nyo ngayong araw para marinig ng mga viewers natin. Para marinig ng mga viewers natin yung natutunan ninyo at yung plano ninyo. Yan, paano yung sinasabi natin na pagpaplano dito. Sige, ikaw na muna po. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ngayong devotion ay kapag mahal po natin ng Diyos, all things work together for our good. At dapat po matutunan natin na mahalin ng Diyos. Dahil pag mahal po natin ng Diyos, gagawin po natin ang plano ng Diyos. At dahil kailangan na rin po natin mahalin ng Diyos dahil may magandang plano po ang Diyos sa ating buhay. At sabi nga po sa Bible ay love God with all thy heart, with all thy mind, and with all thy strength. Na dapat po wala pong kaagaw ang Diyos dahil ang plano po ng sanlibutan ay sirain po ang ating buhay. At ang plano ko naman po ngayong araw ay magkatapos po ng devotion, 6 o'clock to 7:30 magtatrabaho. At 7:30 to 8 o'clock kakain. At 8 o'clock to 11:30 magtatrabaho po ulit. At 11:30 to 12 kakain. At 12 o'clock to 1 aakyat po ako magsusulbining. At 1 o'clock to 4 magtatrabaho po ulit. At 4 o'clock to 4:30 kakain. 5 o'clock 4:30 to 5:30 gagawa ng plano. 5:30 to 6 pagpe-pray ang plano. 6 o'clock to 6:30 mag-pray po bago po matulog. At 8 o'clock PM ay tutulog na po. Yun lang po. Aga ng kain niyo po, 4:30 to 5. Hindi early dinner yan. Yan. Pero, ang maganda dyan ay at least alam mo lang yung pagkasunod-sunod. Ay, nakasulat. Nakaplano. Hindi man masunod yung actual na oras na inilagay mo dyan, pero alam mo yung pagkasunod-sunod ng gagawin mo. Di po ba? Sige pong yung dito na, yan sa kabila. Ay, may mic pala. Good morning po. Ang natutunan ko po ngayong umaga ay napakahalaga po na may plano tayo dahil pag may plano po tayo, every work is carried on smoothly and without any confusion and misunderstanding. Magagawa po natin lahat ng plano natin pagka nang walang confusion
at magagawa po natin ito ng maayos. At sabi po kanina na we must love God with all our heart, with all our mind, and with all our Sabi? strength. At kapag mahal po natin ang Diyos, gagawin po natin ng plano ang Diyos. At if pagka may plano, if we will obey God's plan, bibigyan po tayo ng Panginoon ng peace. Ang plano ko naman po ngayong umaga, pagkatapos po ng devotion, maglinis po ng auditorium. At pagkatapos po maglinis ng auditorium, maliligo at mag-prepare po sa soul winning. At kumain po ng breakfast at magugas ng plato. Pagkatapos po mag-toothbrush and punta na po sa soul winning. At 8:20 to 12 o'clock, magsa-soul winning po. Ang goal ko po ng Souls 1 ay 20. Pagkatapos po na mag-soul winning, babalik po dito sa church, kumain po ng lunch at saka magugas po ng plato. 1 to 4 po maglalaba at maglinis po ulit ng auditorium para bukas. At pagkatapos po maglinis sa auditorium, kumain po ng dinner at mag-ugas ng plato. At pagkatapos po kumain, magpe-prepare po ng susuot para bukas sa soul winning at sa service para bukas. At gumawa po ulit ng schedule para sa Wednesday. At 8 o'clock to 9, mag-pray po ulit sa altar. Kasama po yung ibang mga babae. At pagkatapos po, mag-prepare na po, matulog, mag-toothbrush, magugas ng paa at maghilamos at magpalit ng pantulog at matulog na po. Yun lang. Ang natutunan ko po sa devotion ay gumawa ng plano, dahil kasi kung may plano po tayo, ma-avoid po natin ang confusion at misunderstanding. At kailangan yung plano po natin ay dapat para sa Panginoon, hindi po para sa sanlibutan. At yun lang po. Anessa, dapat everyday may plano ka, ha? Dapat gagawa ka rin ng ganyan. Sige. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay kinakailangan matutunan muna natin na mahalin ang Diyos ng buong puso. At kung totoong mahal mo ang Diyos, dapat may plano tayo. At ang plano ko po pagkatapos po ng devotion ay maglinis ng hallway. At pangalawa, maligo pagkatapos maglinis ng hallway, kumain, at maghugas ng pinggan, at magpalit para mag-soul winning. At pagkatapos magpalit, mag-soul winning. At ang goal ko din pong Souls 1 ay 10. At yun lang. Natutunan ko po ay dapat mahalin natin ang Diyos. Huwag natin mahalin yung kamunduan at kung mahal natin ang Diyos, dapat lahat na napapakinggan natin dito ay sundin. Ang plano ko po ngayon pagkatapos ng devotion, pumunta kay Ma'am Milpa at pagkatapos yun, pakainin si Ma'am Milpa. Pagkatapos kumain, maglaba at akyat sa taas para mag-laundry. Morning po sa ating lahat. Natutunan ko po ay
if you have a plan, planning will carry your tasks smoothly and not in confusion and misunderstanding. Kaya ang plano ko po ngayong araw na to ay 4:30 po, prepare for devotion. After devotion po pala. 6:20 to 6:40, clean in assign work. At 7 o'clock po, prepare for soul winning. 7:20 po, eat for breakfast. And 7:40 po, wash plates. And 8 o'clock, prepare for soul winning. And 8:20 to 11 o'clock soul winning po. At ang goal ko pong soul winning ngayong araw na to ay 15 po. At 11:30 po got home. 12 o'clock to 1 o'clock ay eat for lunch. 1:30 po wash plates. 2 o'clock to 3 o'clock po wash my clothes. And 4 o'clock to 4:30 po fix my clothes. And 5 o'clock po eat for dinner. And 6 o'clock wash plates. 6:40 change clothes. And 7 o'clock to 8 o'clock pray. And 8:30 po make a plan for tomorrow. And 9 o'clock prepare for sleep. And 9:30 po got sleep na po. Yun. Diba? So, nahiway ulo na. At least ay meron silang detailed na plan. Meron silang schedule. Meron umaangat sir yung camera. Pangit yung Kaya ngayong araw, yan sabi nga nating pastor, diyan po ang comment ni pastor, habang bakasyon ay meron po tayong soul winning and saturation. Ay, katulad po ngayon, wala namang pasok. Maganda makapag-join po kayo. Sumama po kayo sa soul winning. Meron po tayong soul winning ngayong araw. Ayan, meron pong area na pupuntahan ngayong araw. Ganon din mamayang hapon. Okay, so mag-area po ngayon, magso-soul winning. Mga members, mga high schoolers, mag-join kayo sa ating soul winning ngayong araw. Okay? Hanggang bukas, Thursday, Friday, hanggang Saturday. Ayan, tuloy-tuloy yan. Habang walang pasok. Maganda ay sulitin nyo na habang wala kayong pasok, pang bakasyon ninyo, makasama kayo sa activities sa ating simbahan. Okay? At sumama kayo sa soul winning at makapag-invite mga bisita for Sunday. Okay? So maraming salamat po sa lahat na nakinig sa umaga pong ito. Naniniwala po ko na ito pong devotion natin ay blessing sa atin sa umaga pong ito. At sinimulan natin ating araw na merong salita po ng Diyos. And so again, sumama po tayo sa soul winning. Ayan, at maraming salamat po sa mga nakinig. Ayan, sa umaga pong ito. Ayan, at dito sila Ma'am Beth, sila Glyza Kay, ayan, sila Auntie Raquel, ito. Sila Ma'am Vivian, si Auntie Vivian. Wow. Ayan. So, ito lang naman yung mga bagong naidagdag. Ayan, salamat po sa inyo pong pakikinig po sa umaga pong ito. Ayan, at ulit, wag natin kalimutan yung soul winning natin and saturation for this week. Ay, sumama po kayo. Sumama kayo habang walang pasok, habang bakasyon ninyo, makasama kayo. Okay? So, sige, tayo po ay magwawakas na sa panalangin. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa natapos na devotion, Panginoon. Salamat po ulit sa paalala po na aming narinig sa umaga pong ito. At pagpalain niyo po na kami po ay tulungan niyo po ang bawat isa na gumawa, magkaroon ng everyday plan na gagawin po namin po para po sa inyo. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang buong maghapon. Meron po kaming soul winning, Panginoon, sa buong maghapon. Dadalangin ko po na kasama po ang mga members sa pag-soul win, Panginoon, pag-i-invite at magkaroon po, bigyan niyo po ang bawat isa na masesharean at maiimbitahan para po sa Sunday po, Panginoon, ng mga first-time visitors. At muli humingi po kami ng kapatawaran sa aming kasalanan po, Panginoon, sa inyo. Linisan niyo po kami para kami po ay maging karapat-dapat sa mga blessings po ninyo na binibigay niyo po sa amin araw-araw. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Thank you po. Thank you Maraming po, salamat and po sa inyo God pong lahat. bless. God bless po sa inyo. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.